Breaking news mga kabayan, isang malaking pagsabog ang naganap sa Baiji Refinery ng northern part ng Iraq. 3 daw ang nasugatan sa nasabing pagsabog. Pangalawang balita, bunsod umano ng ceasefire agreement sa Yemen. Inatras daw ng US ang kanilang US aircraft carrier na Harry S. Truman sa West Asia. Pangatlo sa ating mga balita ngayon, isang Mexican tall ship ang bumangga sa Brooklyn Bridge na naging dahilan ng pagkamatay ng 2 nitong crew member. Alamin natin ang mga detalye. At panghuli sa ating mga balita ngayon, isa umanong hindi kapanipaniwala ang nagawa ng BrahMos ng India sa nagaganap na conflict nito laban sa China at Pakistan. Ating alamin kung ano kaya ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tatlong tao ang nasugatan nang may sumabog sa Baiji Oil Refinery sa hilagang probinsya ng Salahadin sa Iraq nitong linggo, ayon sa isang miyembro ng konseho ng probinsya na tiniyak na hindi ito isang teroristang pag-atake. Ang pagsabog sa madaling araw sa Baiji Oil Refinery, ang pinakamalaki sa Iraq, ay nagdulot ng malakas na apoy at usok sa pasilidad ng Oil Processing Section, sabi ni Yasin Dawoodi, miyembro ng Salahadin Provincial Council sa panayam sa Rudao. Nagtatrabaho ang mga civil defense team upang mapigilan ang apoy na sinabi ni Dawoodi ay isang technical na problema at hindi teroristang pag-atake. Noong February 2024, muling binuksan ng punong ministro ng Iraq na si Mohammed Shia al-Sudani ang refinery na naagaw ng Islamic State, ISIS, noong 2014 sa kanilang malawakang opensiba sa hilagang Iraq. Idineklara ang teritorial na pagkatalo ng ISIS sa bansa noong 2017. Noong August 2023, inilunsad ni Sudani ang isomerization unit sa Baiji Oil Refinery na nagpapahusay ng halaga ng mga produktong langis sa pamamagitan ng pagbabago ng molekular na hugis at pagpapataas ng octane level. Ang distrito ng Baiji, mga 200 km sa hilaga ng Baghdad, ay isang sentrong pang-industriya ng Iraq na may maraming refinery at oil pipeline. Samantala, sa iba pang mga balita, isang opisyal ng US ang nagsabing ang aircraft carrier na USS Harry S. Truman ay hinihiling na umalis mula sa West Asia at hindi na papalitan ng ibang barko. Sinabi ng opisyal sa Al Jazeera na parehong pinananatili ng US at ng Yemeni Ansarallah Resistance Movement ang isang kapwa-tigil putukan. Noong unang bahagi ng buwang ito, nagkasundo ang 2 panig sa isang tigil putukan na pinangasiwaan ng Oman. Pinagbawal ng kasunduan ang pag-atake ng magkabilang panig, kabilang ang mga barko ng US, upang masiguro ang ligtas na pagdaan sa dagat. Bago nito, lalong pinalakas ng US ang mga marahas nitong pag-atake laban sa Yemen upang pilitin ang Sanaa na itigil ang mga pag-atake laban sa Israel, ang pinakamahalagang kaalyado ng Washington sa rehiyon. Binanggit din ng US official na hindi lahat ng pag-atake ng Israel laban sa mga target ng Ansarallah ay sinasabi muna sa US. Noong Biyernes, nagsagawa ang puwersang Israeli ng mga bagong pag-atake sa mga pasilidad sa daungan sa rehiyon ng Hudaydah sa Yemen, habang sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ito pa lamang ang simula at nangakong palalakasin pa ang mga pag-atake laban sa istruktura ng komando at mahahalagang assets ng grupo. Sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Yemen sa isang pahayag na ang paulit-ulit na pag-atake sa mga daungan ay patunay ng kabiguan ng naghaharing entidad na maabot ang kanilang mga layunin. Pinuna rin ng pahayag ang tahimik na pagtanggap ng internasyonal na komunidad sa agresyon ng Israel. Ayon kay Muhammad al-Bukaiti, isa pang senior na miyembro ng Ansarallah, ang patuloy na operasyon ng Yemen laban sa Israel bilang suporta sa Gaza Strip ay hindi sakop ng tigil putukan mula nang ilunsad ng Israel ang malupit na digmaan sa Gaza. Noong October 2023, inaatake ng Yemeni Armed Forces ang mga target ng Israel at US sa dagat bilang suporta sa mga Palestino sa Gaza. Samantala, sa iba pang mga balita, isang barko ng hukbong dagat ng Mexico na nasa isang pandaigdigang goodwill tour
ang bumangga sa Brooklyn Bridge sa New York nitong Sabado na nagdulot ng pagkabasag ng 3 mast nito, pagpatay sa 2 miyembro ng tripulante at ilang mga marinero ang naiwang nakabitin sa mga harness sa mataas na bahagi nito habang hinihintay ang tulong. Sinabi ni Mayor Eric Adams ng New York City na ang 142 years old na tulay ay hindi gaanong nasira, ngunit hindi bababa sa 19 na tao sa barko ang nangailangan ng medikal na atensyon. 2 sa 4 na mga nasugatan ng malubha ay namatay na, ayon kay Adams sa social media nitong Linggo ng madaling araw. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan. Sa mga kuha ng mga saksi, makikita ang barko na tinatawag na Cuauhtemoc na mabilis na umuusad paharap sa tulay malapit sa Brooklyn side ng East River. Tumama ang 3 mast nito sa span ng tulay at naputol habang patuloy ang paggalaw ng barko. Ipinakita sa mga video ang mabigat na trapiko sa tulay nang mangyari ang banggaan bandang 8:20 ng gabi. Walang naiulat na nasaktan sa tulay. Ang barko na may nakalagay na malaking watawat ng Mexico at may 277 katao sa loob ay dahan-dahang lumusong sa pier sa tabing ilog habang umatras ang mga nanonood. Tungkol naman sa panghuli nating mga balita, ang BrahMos missile ay isa sa pinakamabilis at pinakamapanganib na cruise missile sa buong mundo. Nabunga ng pakikipagtulungan ng India at Russia sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng South Asia, partikular laban sa mga banta mula sa China at Pakistan. Mas pinagtibay ng India ang kanilang depensa sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas militar. Kamakailan, isinagawa ng India ang isang makapangyarihang hakbang gamit ang BrahMos missile na nagpamangha sa marami at nagbigay ng malinaw na mensahe sa kanilang mga karibal. Sa video na ito, tatalakayin ang kahalagahan ng BrahMos, ang papel nito sa estratehikong plano ng India, at kung paano nito binabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang BrahMos missile ay isang makapangyarihang sandata na bunga ng kolaborasyon sa pagitan ng India at Russia. Ang pangalan nitong BrahMos ay nagmula sa Brahmaputra River ng India at Moskva River ng Russia na sumasagisag sa pagtutulungan ng 2 bansa sa larangan ng teknolohiya at depensa. Itinuturing ang BrahMos bilang isa sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo na may bilis na umaabot sa Mach 2.8 hanggang Mach 3.5, 3 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Bukod sa bilis, taglay nito ang kakayahang tumama sa target ng may napakataas na katumpakan kahit pa sa malalayong distansya. Ang versatility ng BrahMos ang isa sa dahilan kung bakit ito tinaguri ang game changer sa modernong labanan. Maaari itong ilunsad mula sa iba't ibang platform, sa lupa, sa dagat, gamit ang mga barko, at maging mula sa ere sa pamamagitan ng mga eroplano. May kapasidad din itong magdala ng konvensyonal o nuclear warhead na may bigat na hanggang 300 kilo, kaya't nagiging mabisang sandata ito sa parehong opensiba at depensibang operasyon dahil sa taglay nitong bilis at kakayahang magmaniobra habang papalapit sa target. Mahirap itong maharang kahit ng pinakabagong air defense systems ng mga kalaban. Sa mga nakaraang taon, patuloy na isinailalim sa modernisasyon at pagsubok ang BrahMos missile. Ang pinakabagong version nito ay may mas mahabang range, umaabot na sa 450 hanggang 500 km at may kakayahang umiwas sa interception habang lumalapit sa target. Sa bawat matagumpay na test launch, lalo nitong pinapatatag ang reputasyon ng India bilang isang bansang may kakayahang protektahan ang sarili laban sa anumang banta. Sa konteksto ng pambansang seguridad, ang pagkakaroon ng BrahMos ay nagbibigay sa India ng malaking strategic advantage laban sa China at Pakistan. Ito ay nagsisilbing matatag na deterrent laban sa agresyon, lalo na sa mga sensitibong teritoryo tulad ng Kashmir at sa rehiyong Indo-Pacific. Ginagamit ito ng Indian military bilang bahagi ng kanilang Quick Reaction Strike Force at mahalagang bahagi ito ng plano ng India na magkaroon ng full-spectrum defense capability mula lupa hanggang dagat at himpapawid. Sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng India, China at Pakistan, nagsagawa ng serye ng makabuluhang hakbang ang India upang patibayin ang kanilang depensa at ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Isa sa pinakatampok na hakbang na ito ay ang pagsasagawa
ng live test firing ng BrahMos missile malapit sa mga border ng China at Pakistan. Layunin ng mga pagsubok na ito na hindi lamang suriin ang kahusayan ng missiles, kundi magbigay din ng malinaw na mensahe ng lakas at kahandaan ng India sa gitna ng tumitinding conflict sa rehiyon. Sa mga nakalipas na buwan, iniulat ng media ang pagtaas ng military activity ng India sa mga border region, partikular sa Ladakh at Arunachal Pradesh, kung saan may patuloy na iringan sa pagitan ng India at China. Bilang tugon, mabilis na nag-deploy ang India ng mga unit ng sandatahang lakas at kasama sa mga dinala sa lugar ang mga mobile launch systems ng BrahMos na kayang maglunsad ng missiles anumang oras kapag kinailangan. Bukod dito, pinabilis ng India ang lokalisadong produksyon ng BrahMos missiles, isang hakbang na naglalayong mapalakas ang kakayahan ng bansa sa sariling paggawa ng mga high-tech na sandata. Nakipagtulungan ang Defense Research and Development Organization, DRDO, sa mga pribadong kumpanya upang mapabilis ang produksyon at mapunan ang pangangailangang militar. Ang ganitong inisyatibo ay bahagi rin ng mas malawak na kampanya ng India na tinatawag na Atmanirbhar Bharat o Self-Reliant India na naglalayong bawasan ang pagdepende sa dayuhang sandata. Bukod sa pagpapalakas ng depensa, aktibo ring pinapalawak ng India ang eksportasyon ng BrahMos missiles sa mga kaalyadong bansa tulad ng Vietnam at Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiyang geopolitikal ng India upang buuin ang mga alyansa at balansehin ang impluensya ng China sa Indo-Pacific region. Sa ganitong paraan, hindi lamang pinapalakas ng India ang sarili nitong seguridad, kundi tumutulong din ito sa pagpapalakas ng depensa ng mga bansang may kaparehong interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan sa rehiyon. Ang sunod-sunod na pagpapalakas ng kakayahang militar ng India, partikular sa paggamit at pagpapakita ng BrahMos missile, ay may malinaw na layunin, ang magpadala ng matibay at walang paligoy na mensahe sa dalawang pangunahing karibal ng bansa, ang China at Pakistan. Sa pamamagitan ng mga live test launch sa mga sensitibong lugar malapit sa kanilang mga hangganan, tahasang ipinapakita ng India na handa itong tumugon sa anumang uri ng banta o agresyon at hindi ito mag-aatubiling gumamit ng teknolohiyang pandigma upang ipagtanggol ang pambansang interes. Para sa China, ang mensahe ay nakatuon sa issue ng mga pinag-aagawang teritoryo sa Himalayas, kung saan paulit-ulit nang nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagkakaroon ng BrahMos na kayang lumipad ng mabilis, may mataas na katumpakan at maaring ilunsad mula sa lupa, dagat o himpapawid ay isang matinding banta sa anumang ambisyosong plano ng China na palawakin ang kanilang kontrol sa rehiyon. Ipinapakita rin ng India na hindi ito umaasa sa dayuhang proteksyon lamang, kundi mayroon itong sariling kakayahan upang lumaban kung kinakailangan. Samantala, para sa Pakistan, ang deployment ng BrahMos ay may doble ring epekto. Una, ito ay tugon sa patuloy na tensyon sa Kashmir, kung saan may matagal ng conflict. Pangalawa, ito rin ay pananggalang laban sa posibleng sorpresa o agresibong galaw ng Pakistan sa mga border areas. Ang kakayahan ng BrahMos na maglunsad ng precision strike sa loob lamang ng ilang minuto mula sa pag-utos ay naglalagay ng malaking pressure sa anumang plano ng Pakistan na umabante militarily. Bukod sa militar na mensahe, may political at diplomatikong dimensyon din ang mga kilos ng India. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili nitong defense capability, pinapakita nito sa buong mundo, lalo na sa mga kaalyado nito gaya ng Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia, na ito ay isang responsableng kapangyarihan na may kakayahang panindigan ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang nito pinatatatag ang sarili laban sa China at Pakistan, kundi kinukumpirma rin nito ang papel ng India bilang isang mahalagang player sa Indo-Pacific geopolitical landscape. At nasa gitna ng bagyong ito, ang bagong Pangulo ng Taiwan, si William Lai Ching-te, isang leader na tinatawag ng Beijing na separatist, pasimuno ng gulo at sumisira sa kapayapaan sa Taiwan Strait. Pero imbes na umatras, lalong tumitindig sila'y sa ilalim ng kanyang pamumuno nakahanda sa gera ang Taiwan.
At habang lalong lumalakas ang sandata ng China, lalong tumitibay ang paninindigan ng Taiwan at naiipit naman sa gitna ang Amerika. Paano nga ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ang lahat ay nagsimula sa pagkapanalo ni William Lai bilang Pangulo ng Taiwan noong 2024. Bago pa man siya manumpa, itinuring na siyang banta ng China. Ang Estados Unidos, bilang matagal ng kaalyado ng India, ay nagpahayag ng suporta sa karapatan ng India na protektahan ang sarili at palakasin ang kakayahang militar nito. Sa likod nito ay ang lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng estratehiyang Indo-Pacific Partnership na layuning hadlangan ang paglawak ng impluwensyang militar ng China. Sa kabilang banda, may mga bansa rin gaya ng Russia na orihinal na kaagapay ng India sa pagbuo ng BRAMOS, ang nagpapanatili ng pagkabalanse ng pananaw. Pinupuri ang tagumpay ng India, ngunit nananawagan pa rin ng pagpigil sa eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Samantala, ang mga bansang nasa Southeast Asia, partikular na ang mga may alitan sa China sa South China Sea gaya ng Vietnam at Pilipinas, ay nakikitang inspirasyon ang hakbang ng India. Nakikita nila ito bilang isang halimbawa ng kung paano maaaring tumindig laban sa malalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng teknolohiya at matatag na paninindigan. Ang pagkakaroon ng BRAMOS ay tila nagpapalakas ng loob ng ibang bansa na maghangad rin ng mas modernong sistema ng depensa. Sa kabuuan, ang reaksyon ng pandaigdigang komunidad ay halo-halo ngunit may pagkiling sa suporta. Habang may ilan na nag-aalala sa posibilidad ng weapon race o paglubhan ng tensyon, marami ang kumikilala sa karapatan ng India na protektahan ang soberanya nito. Lalo nitong pinagtitibay ang posisyon ng India bilang isang responsableng kapangyarihan sa rehiyon na handang makipag-alyansa. Ngunit hindi uurong sa pakikibaka kung ito'y kinakailangan para sa pambansang interes. Sa kabuuan, ang tagumpay ng India sa paggamit ng BRAMOS laban sa China at Pakistan ay malinaw na nagpapakita ng makabagong anyo ng estratehikong depensa sa rehiyon ng Asya. Ipinamalas ng India na hindi sapat ang dami ng sandata o laki ng hukbo. Sa halip, ang teknolohiya, disiplina at determinasyon ang tunay na nagpapalakas sa isang bansa. Sa kabila ng patuloy na tensyon at mga banta mula sa dalawang bansang kalaban, matagumpay na naipakita ng India na kaya nitong manindigan at magbigay ng seryosong hamon gamit ang isang sandatang likha sa sariling kakayahan at kooperasyong internasyonal. Hindi lamang ito tagumpay sa larangan ng militar, kundi isa ring simbolo ng pambansang dignidad at soberanya. Pinatunayan ng India na handa itong protektahan ang kanyang teritoryo, mamamayan at karapatan laban sa sinumang magtatangkang lumabag sa mga ito. Kasabay nito, ang mensahe ng India ay malinaw. Ang kapayapaan ay kailangang sabayan ng lakas upang mapanatili ito sa harap ng mga agresibong puwersa. Sa pagtingin ng mundo, ang India ay hindi na lamang isang umuunlad na bansa, kundi isa ng maimpluwensyang puwersa sa rehiyon na marunong bumalanse ng diplomasya at depensa. Habang patuloy ang hamon ng China at Pakistan, hindi na maikakaila na ang India ay naglatag ng bagong pamantayan sa kung paano dapat harapin ang mga makapangyarihang kaaway. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng matalinong pagplano at makabansang tapang.